Good afternoon mga students, good afternoon mga co-teachers, good afternoon sa mga magulang at sa lahat, good afternoon. Ako nga pala si Tutor Ryan, ang magiging tutor nyo sa GenMat ngayong SEM. Sana ready na kayong lahat sa kagwapuhan ko at sa lahat ng inyong matututunan. Eto ko, gwapong-gwapo, magsisilbi para sa inyo. So, binabati ko nga pala muna, bago tayo magsimula, sila Princess May Bidad ng Claveria Rural and Vocational School, no? And shout out din pala kila Stephanie Juan ng Ramon National High School. And then shout out din sa kay Ronwell ng Etiague National High School. So mag-start na tayo. Simulan na nating matuto ng General Mathematics. So every 4 p.m., ako ang makakasama nyo, si Tutor Ryan, and sa gabay ni Tutor Rom na aking mentor. At ngayon, ang matututunan natin ay about functions. So, September 17, no? Itong una nating lesson. So, ano nga ba ang functions? Dapat, bago tayo magsimula, pagkatapos ng session na to, dapat alam nyo na kung ano ang function at kung paano mag-evaluate ng function. So, simulan natin. Ano nga ba ang function? So, function is a relation in which element of the domain corresponds to exactly one element of range. So, ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin lang yan, kada domain natin, isang range lang ang patutunguhan niya. So, ano ba ang domain? Ano ba ang range? So, ang domain is sets lang siya. Ang range, sets lang rin siya. And then, gagawa tayo ng relasyon sa kanilang dalawa. Dapat kada domain, masesend lang into one and only one element ng range. No? So, medyo magulo pa siya intindihin. No? So, magbigay muna tayo ng example para malaman natin kung ano ba talaga ang function. So, meron tayo ditong set of ordered pairs. 1, 1, 2, 4, 3, 9, and 4, 16. So, ito ba ay function? Ang sagot ay, oo, function siya. Bakit? No? So, dahil kada input natin sa isang output lang na ipapadala. No? So, in graph, yung 1 pinadala sa 1, yung 2 napunta siya kay 4, and then si 3 napunta siya kay 9, then si 4 napunta siya kay 16. So, function siya. Then another example, set of ordered pair 1, 1, 2, 1, 3, 3, and 4, 4. Function pa rin ba yan? Ang sagot ay yes, function pa rin siya. Bakit? Kasi kada isang element ng domain natin, isa lang rin yung output na mapupuntahan niya. So ang tanong, sir, bakit po si 1 and si 2, napunta lang siya kay 1? Pareho naman po sila ng output. Okay lang yon. Function pa rin siya, basta isa lang yung pinupuntahan ng kada input natin. So, magbigay pa tayo ng isang example. How about this example? 2, 4, 3, 5, 3, 6, and 4, 7. So, function ba yan? Ang sagot ay, hindi na siya function. Bakit hindi siya function? Kasi si 3 ay napunta siya sa dalawang outputs, no? So, in graph, si 2 napunta kay 4, pero si 3, dalawa yung output niya, 5 and 6. So, pag ganyan yung given natin, hindi na siya function. So, simple lang, di ba? Pagka yung every domain sa isa lang napunta, function. Pagka yung domain, may domain tayong dalawa pinuntahan yung range, hindi na siya function. Simpleng-simple lang. So, sa ngayon, kunin nyo yung lapis at papel nyo or kahit mentally nyo na lang para malaman kung function man o hindi itong ating exercises. Subukan nating sagutan to. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto. So, write F if the given is function and write NF if the given is not a function. So, una, set of ordered pair 5, 1, 10, 2, 15, 3, 24. And then number 2, set of ordered pair 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. And then number 3, set of ordered pair 3, 1, 3, 2, 3, 3, and 3, 4. So, habang sinasagutan niyo yan, titignan ko kung sino sa inyo makaka-perfect. Kung naintindihan nyo talaga kung function siya o hindi.
So, tingnan natin. Subukan nyo i-type ang inyong mga sagot sa ating comment box. So, tignan natin sino kaya ang makakasagot. So, 1, 2, 3. Tatlo lang naman yun, napakadali lang. Ano kaya? Meron ba? Mahirap ba? Medyo madali lang. So, sumagot na si Dan Reynel Barrientos, no? So, congratulations Dan Reynel Barrientos, no? Tama lahat ng sagot mo. Yung unang dalawa ay function, and then yung pangatlo, hindi siya function. Kasi yung unang dalawa, sa isa lang naman napupunta eh. Pero yung number 3 natin, yung 3 napunta siya sa 1, 2, 3, 4. So, hindi siya function. So, simple lang, di ba? Alam na natin kung ano ang function at anong hindi function. Ngayon, mag-evaluate tayo ng function. Sa evaluation ng function, pinapalitan lang natin yung domain ng mga values. So, example, if f of x equals x plus 5, evaluate the following, f of 2. So, sabi kanina, pinapalitan lang yung variable. In this case, ang variable natin x. Bakit nga ba x lagi ang ginagamit? So, x, conservative kasi ang mga function, no? So, pag sinabing real number, normally x, y. So, ito, in this case, dahil real number yung domain natin, so, ginamit natin si x, no? So, palitan natin ang x. Dahil ang mga x, pinapalitan na yan. Dapat yan, kinakalimutan na, no? So, in this case, f of x equals x plus 5. Palitan natin si x ng 2. So, magiging 2 plus 5. Pinalitan lang natin yung x ng 2. So, ano ba ang 2 plus 5? 7. Napakadali. How about another number? Let's say, negative 7. So, ano ang ating f of negative 7? Ganun pa rin. Palitan pa rin natin si x. Kasi nga, x nga siya. Palitan na natin yan. So, f of negative 7 ay magiging negative 7 plus 5. So, ano ba ang negative 7 plus 5? So, magkaiba ng sign. Pag magkaiba ng sign, pinagmaminus lang. Tapos, kunin yung sign ng mas mataas na number. So, negative 2. So, how about, paano kung ginawa nating negative x? No? Kasi, sawa na tayo sa x natin. So, palitan natin yung kabaliktaran ng x, which is negative x. So, pag pinalitan natin si x ng negative x, ganun lang rin ang mangyayari. Ang x plus 5 natin ay magiging negative x plus 5. So, how about kung meron pang kasamang number yung x? Napakadali lang rin. So, f of x natin equals x plus 5. Hanapin natin ang f of x plus 3. So, palitan natin si x ng x plus 3. Pwede rin yun. So, ano mangyayari? E di, imbis na x plus 5 lang, magiging x plus 3 plus 5. So, ano ba ang x plus 5? Pagsamahin yung mga parehong terms, which is yung constant natin in this case, wala namang pareho si x. So, ang f of x plus 3 natin ay equal sa x plus 8. So, naintindihan ba yon? Simple lang. Ang mga x pinapalitan. Yun lang. Yun lang tandaan nyo. No? So, kung natandaan nyo yan na dapat palitan natin ng x, subukan ulit nating magsagot. Bibigyan ko ulit kayo ng 2 minuto. Or kung may katanungan man kayo, i-type nyo lang sa comment box. So, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutan tong exercise na to. If f of x equals x minus 7, evaluate the following. Ano ba ang f of 8 natin? F of negative 5, f of negative x, and f of x plus 5. So, ano nga kaya? Ngayon, kung hindi nyo pa masyadong naiintindihan, maaari kayong magtanong sa comment box. So, kung wala naman tanong, subukan lang nating sagutan. Kung mamaliman tayo ng isa, okay lang. Sabi ko nga, ang mga x pinapalitan. So, x din ang mga pagkakamali. So, dapat yan, palitan natin ng tama. Kaya nga tayo nandito para matuto. So, yan. Tignan natin kung sino-sino makakasagot ng sa lahat ng yan. 4 lang yan, pero madali lang naman yan eh. Or kung nahihirapan man kayo, pwede kayong magtanong. So, tignan natin. Ano nga kaya f of 8? Sagot. Ano nga kaya ang f of negative 5? Pagpalitan natin si x ng negative 5, ano makukuha natin?
Ayan, no? So, medyo nawala yata ako, no? Pasensya na, ha? May kumuha sa akin, eh. Alam nyo na, pag gwapo, medyo in demand. So, ayan, may nagsagot na. Number 1, si Trajan ba yun? Trajan Andre Corpus. Number 2, negative 12. Number 3, negative x minus 7. And number 4 is x minus 2. Tignan natin. No? So, ganyan. Evaluate lang natin. Simple lang. No? 8 minus 7 equals 1. Negative 5 minus 7 equals negative 12. And then, negative x minus 7. And then last is x minus 2. So, simple lang. So, sir, ganyan ba talaga kadali ang function? No? So, sad to say, hindi ganyan kadali ang function. Meron tayong mga mahihirap na function. Magsimula tayo sa isang mahirap na example. Yan, medyo komplikado na. Pag nakikita nyo yan, natatakot na kayo, no? Kasi, ang haba naman yan, sir. Hindi ko nga mabasa yan, eh, no? If f of x is 3x plus 1, when x is less than 0, and if f of x equals x squared minus 2, when x is greater than or equal to 0, find f of 4. Paano yan, sir? Dalawa function natin. Pero makikita natin na may restrictions tayo. Yung isang restriction natin, pag mababa sa 0, yung isang restriction natin, pag mataas or equal sa 0. So, tignan natin si 4. Ano ba si 4? Mataas ba siya kay 0 o mababa siya kay 0? Alam naman natin na ang positive numbers ay mas mataas kaysa sa 0. So, dahil mas mataas siya kaysa sa 0, ang gagamitin natin ay yung may greater than or equal to 0, which is x squared minus 2. After nun, wala na kayong problema. Gawin nyo lang yung ginagawa natin kanina. So, ang f of 4 natin ay equal lang siya sa 4 squared minus 2. So, ano ba ang 4 squared? 4 times 4, 16 minus 2 equals sa 14. So, simple lang. So, what if ang pinapahanap naman sa atin ay f of negative 3? Same example. F of negative 3 naman. Pero this time, ang negative 3 ay mas mababa kaysa sa 0. So, ang gagamitin natin ay ito, function na to dahil mas mababa siya kaysa sa 0, no? So, f of negative 3 natin ay gagamitan natin ng function na 3x plus 1. So, ang f of negative 3 ay 3 times negative 3 plus 1. So, simple lang. Ganun pa rin. Negative 9 plus 1, different sign. So, magma-minus tayo. Copy the sign of the higher number. Negative 9 plus 1, negative 8. So, simple lang rin pala. So, yan na ba yung mahirap? So, tignan natin. So, saan ba natin itong magagamit, no? Bukod sa contest, bukod sa exam, yun lang ba ang paggagamitan natin ng function? Actually yun, English yun. So, actually, pwede natin siyang gamitin kahit saan. Kung saan-saan lang. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Pero, kailangan nating i-convert na yung x is yung independent variable. Pag sinabi natin independent variable, kahit ano siya, kahit ano lang, bali may dedepende lang sa kanyang isa, which is yung y natin, yung range. Yung range, dedepende sa domain. So, ano sir ang sinasabi nyo dyan? Tignan natin. Example, the daily profit of an ice cream vendor depends on the number of ice cream sold. Suppose that the profit of an ice cream vendor per ice cream is 3 pesos. So, paano natin yan gagawing function? So, simple lang yung problem, di ba? May nagbebenta lang ng ice cream, tapos ang kita niya kada ice cream ay 3 pesos. So, pag nakabenta siya ng 0 ice cream, wala siyang kita, 0 lang rin. So, pag nakabenta siya ng isang ice cream, 3 ang kita niya. Now, pag nakabenta siya ng 2 ice cream, 6 ang kita niya, and then pag 10 ice cream, 10 times 3, 30 ang kita niya. Now, 25 ice cream, 75 pesos ang kita niya.
So, ito yung table na ang kinikita ng isang ice cream vendor kapag nagbebenta siya, no? Kung inassume lang naman natin na 3 yung kita niya kada ice cream. So, sir, paano natin gagawing function yan? Express lang natin. Ano kaya? So, kung yung bilang ng ice cream natin, ang ating domain, and then, ang range natin is yung profit, yung kinita, paano kaya natin is-solve yung profit in terms ng bilang ng ice cream na binenta? So, kung mapapansin natin, yung kinikita natin, minumultiply lang natin by 3. So, y equals 3x lang, or f of x equals 3x. So, madali lang, di ba? Pero meron pang mas mahirap dyan. Ito ay tinatawag na piecewise functions. So, ito yung example natin kanina. Ano ba ang piecewise function? A piecewise function or a compound function is a function defined by multiple subfunctions where each subfunction applies to a certain interval of the main function's domain. So, ano ba yung blah, 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 blah na yan? Hindi ko masyadong maintindihan. So, ano lang yan? Simple lang. May mga function tayo na isa-isa. Pagsasama-samahin natin yung function such that yung domain natin, kada function ay hindi mag-i-intersect. Wala silang parehong domain. Paano natin gagawin yon? Magre-restrict lang tayo. Gaya kanina, ang restriction natin, yung isa less than 0, yung isa greater than or equal to 0. So, ang tanong, may gamit ba yon sa totoong buhay? Tignan natin. Example ulit. A regular fare in jeepney is 8 pesos for the first 4 kilometers. And an additional of 1 peso for every succeeding kilometer. Write a piecewise function J that represents the situation. So, ito yung karanasan natin kapag sumasakay tayo ng jeep, tama? Pag sumasakay tayo at malapit lang yung pupuntahan natin, actually less than 4 kilometers, 8 lang ibabayad natin. Ay, hindi ko lang alam ngayon kung nagtaas na yung pamasahe, no? Pero dati, 8 lang yung binabayad natin. Kada lalagpas tayo ng 1 kilometro sa 4 na kilometro, magdadagdag lang tayo ng piso. Ang tanong, paano natin to gagawing function? So, ang unang kailangan nating malaman, ano ba yung critical na domain natin? Saan ba tayo nagbabago ng domain? No? So, in this case, alamin muna natin ano ba ang domain at range natin. Ano ba ang dedepende dun sa isa? So, ang pamasahe, dedepende siya sa layo ng pupuntahan. So, dapat ang domain natin is yung distance and then ang range natin is yung bayad. Alam nga namang magbayad ka kunwari ng 20 pesos. Tapos, dedepende yung layo doon. Sabihin mo, boss, bayad po 20, saan ka? Kung saan maaabot, pwede naman ganun. Kaya lang, hindi mo alam kung saan ka makakarating noon. So, ang pinaka-normal na gawin dito is, yung bayad mo, dedepende sa layo ng binahe mo. No? So, settle na tayo, may domain na tayo, at meron na tayong range. Ang alamin natin, kung ano yung critical na domain natin. So, ang critical na domain natin ay yung 4 kilometers. Dito, pag lumagpas na tayo, mag-iiba na yung function natin. So, ilagay natin siya sa table. So, sa table, kapag ang binahe natin ay 3 kilometers lang, ang bayad natin dahil less than 4 kilometers siya ay 8 lang. No? So, pag 4 kilometers naman, 8 lang rin. Kasi sabi dito, for the first 4 kilometers eh. And then, pag 6 kilometer, so ito, hindi na siya less than 4 kilometer. Pero sabi, kada lalagpas na ang kilometro, magdadagdag tayo ng piso. So, lumagpas tayo ng 6 minus 4, lumagpas tayo ng 2 kilometro sa 4 kilometers. So, magdadagdag tayo ng 2, magdadagdag tayo ng 2 sa 8, no? So, 8 plus 2 is 10 pesos. Kaya, 10 piso yung pamasahe pag ganyan. Now, how about kung 9 na kilometro yung layo ng babiyahihin natin? So, 9
ilan yung sobra niya sa 4 kilometers? 9 minus 4, 5. And kada kilometrong lagpas, piso. So, 5 piso ang idadagdag natin sa 8. So, we have 13 pesos. Ngayon, sir, paano natin isusulat yan into function, into equation of function, no? So, simple lang. 8, pagka ang domain natin ay from 0 to 4, sir, bakit nilimitahan natin na 0? Bakit hindi lang siya less than or equal to 4, kagaya kanina, less than or equal lang? Bakit kailangan greater than siya ng 0? So, ang sagot dyan, bawal kasi tayong bumiyahe ng negative. Laging ang pinaka-minimum na biyahe natin is wala tayong ginalaw, 0. So, kailangan i-consider nyo rin yung sitwasyon ng problem. So, in this case, ang pinakamababa nating galaw ay 0, and then ang pinakamataas nating galaw ay 4. No? So, pagka less than 4, 8 lang ibabayad natin, no? Pero paano naman pag greater than 4? Sir, bakit ang haba niyan? Di ba ano lang, ima-minus lang? Oo nga, no? So, ima-minus lang sa 4, kaya dito mapapansin nyo, may x minus 4, ito yung kilometrong sobra sa 4 na kilometro. Dadagdag lang natin sa 8 pinakamababang pamasahe. Yun lang yung computation natin pag greater than 4. So, naintindihan ba yon? Medyo magulo pa. Kung medyo magulo pa, magbigay pa tayo ng isang halimbawa. So, halimbawa, ito, sa mga trabahador natin, there is no tax on income up to 20,000 pesos. Income over 20,000 and up to 45,000 is taxed at 12%. Income over 45,000 is taxed at 18%. Write a piecewise function, E, that represents the computed income tax. Let X be the income to be taxed. So, tignan natin. Ano ba ang domain natin dito at ano ang ating range? So, ano ba ang dedepende saan? At ano ba ang dalawang variable muna natin? So, ang pinagkukumpara natin dito is, alamin muna natin yung problem. Pagka ang sahod daw ay 20,000 pababa, hindi tayo magta-tax, walang tax. Pagka ang sahod ay sa gitna ng 20,000 and 45,000, magta-tax tayo pero 12% lang. Tapos pagka yayamanin ka at ang sahod mo ay lagpas ng 45,000, ang tax mo ay 18%. So, paano natin gagawin yon? Alamin muna natin kung ano ang magiging dependent at independent variable natin, no? So, ang didepende dito ay yung tax. Didepende siya sa sahod. No? So, yung tax daw, kapag mas mababa sa 20,000, wala. Kapag between 20,000 45,000, 12% ng sahod. So, tignan natin kapag nilagay na natin siya sa table. So, pag 15,000 ang sahod natin, dahil mababa siya sa 20,000, wala siyang tax. So, exempted siya. Ngayon, pag 35,000 ang sahod, so, ang 35,000, nasa gitna siya ng 20,000 at 45,000. So, dapat i-multiply natin siya sa 12%. Sabi eh. So, ang 12% ng 35,000 ay 4,200. So, paano naman kung 45,000? Sabi dito, ito yung medyo critical na point, 45,000. Alin kaya gagamitin natin? Exempted kaya siya sa tax or 12% gagamitin or 18%? Alamin natin. So, ang sabi dito, up to 45,000. Ano bang ibig sabihin pag up to 45,000? Pag sinabi doon, hanggang 45,000. No? Pagka umabot ka ng 45,000, gagamitin mo pa rin is
12%. So in this case, 12% pa rin yung gagamitin natin kasi hanggang. Ito, income over. Pag over na, tapos na, lagpas na. Naka-move on ka na. So over 45,000, saka mo lang gagamitin yung 18%. Dito yon sa pangatlong example na 90,000, ay pang-apat, lagpas na siya ng 45,000, over na. Kaya ang tax na babayaran niya ay 16,200. Ayan, yayamanin ka, malaki-laki ang tax mo. So, paano natin siya isusulat into function? So, 0 kapag up to 20,000. So, less than or equal 20,000. From 0 hanggang 20,000, wala kang babayaran tax. Siyempre, para mas marami, may uwi. Ngayon, kung medyo mataas na sahod, 20,000 to 45,000, may tax na yan para 12%. Ngayon, kung lagpas ka na ng 45,000, may tax ka na 18%. Kaya 0.12 times yung sahod, itong 45,000, 0.18 times yung sahod. So, simple lang naman, di ba? Napakadali lang. Ganyan lang. Kaya nating isulat ng into function yung mga simpleng bagay sa buhay natin. Ano mga advantage nito, no? So, ano kaya ang advantage nito? For example, alam mo na to. Sir, anong pakinabang ko dyan kung alam ko na yan? So, unang-una, malalaman mo kung magkano ang maiuwi mo, depende sa tax na ipapataw sa'yo. Kunwari, ganito talaga yung sitwasyon. Yan, so may sitwasyon tayo. Ang sahod mo ay 45,000. So, ang 45,000, 12% nun ay 5,400 lang. Paano kaya kung sabihin sa'yo ng boss mo, na taasan natin yung sahod mo. Gawin natin 45,001 peso. So, paano kaya yung 45,001 peso? So, pag sinolve natin yung 18% ng 45,001 peso dahil lagpas na siya sa 45,000, so compute natin, masosolve natin is 5,4 plus 2,7, 8,1. Bali, 8,100 yung tax mo. Isipin nyo yun, mas lumaki yung sahod nyo, pero mas mababa yung maiuwi nyo dahil yung iba napunta lang sa tax. Kaya dapat pag-aralan natin yung mga gantong bagay. So, isa pang sitwasyon. Ito, in general na lang, wala nang numbers. So example, mag-isa ka lang. Naisipan mong bumili ng soft drink sa isang convenience store. Na-realize mo na yung 1 litro ng soft drinks ay 10 piso lang. Pero na-realize mo rin na yung 2 liters, 12 pesos lang. So 12 pesos lang, sa mo, ay, mas mura yung 2 liters kasi 1 litro na yon. Pero dapat 20 pero 12 pesos ko lang mabibili kaya ito yung bibilhin ko. Pero iisipin nyo rin, kapag uminom kayo ng 2 litrong soft drinks para lang masulitan kayo sa sarili nyo, imbes na masatisfy nyo yung sarili nyo, inuubos nyo na lang yon dahil para maging sulit. Parang pinaparusahan nyo na yung sarili nyo. Kaya nga, may law of diminishing returns, no? Yun is, yung kapag mas marami na kayong kinakain or ini-intake, mas nababawasan na yung satisfaction nyo. Kaya nga tayo nagsasawa sa mga bagay-bagay. Kaya nga tayo iniiwan ng mga ex natin, no? So, sa ngayon, punta tayo sa take-home exercise natin. So, try nyo tong sagutan kung natuto talaga kayo. A pen costs 20 peso each. Pagka bumili ka ng more than 10 pens, you will be given 50% discount on the next pen or pens na mabibili nyo. So, gawa tayo ng piecewise function that defines the cost of the pen. No? So, in this case, tingnan natin kung mas makakamura ba tayo pag 10 yung binili natin, 11 yung binili natin,
12 yung binili natin. Kailan kaya tayo magiging mas mura? So, sa mga gantong bagay, simple lang siya, no? Nangyayari siya. Pero, nasusulit ba natin? So, yan ang dahilan. Kaya dapat umattend tayo lagi ng Itulay GenMat session. So, may mga katanungan ba? Isulat lang natin ito sa ating comment box. So, susunod na sa akin ay ang basic calculus. Panoorin natin si Tutor Zara with her mentor, Tutor Erwin. And then, business mathematics, si Tutor Eljun with his mentor, Tutor Rom. No? So, eto ulit si Tutor Ryan, ang gwapong-gwapo niyong tutor. Mako-contact niyo ako dito sa mga link na to. At eto ako, nagpapaalam at nagsasabing, kung maraming nagkakagusto sa'yo, magpa-function pa din ang isang relasyon. Okay lang, marami gusto sa'yo eh. Pero kung marami ka nang nagugustuhan, ang inyong relasyon ay hindi na function. So, bawal kang magkagusto sa marami. So, salamat. Ito ulit ako. Nagpapaalam. See you next Friday, September 24 to 2021. Paalam!